Bangon Ormoc! Ito ngayon ang isinisigaw ng mga residente ng Ormoc. Matapos ang mahigit 20 taon, muling naranasan ng lungsod ng Ormoc ang dilobyong hatid ng kalamidad. Gaya ng nangyari sa buong Kabisayaan, hindi nakaligtas ang bayan sa hagupit ng Bagyong Yolanda na siyang itinuturing na pinakamalakas sa kasaysayan sa buong mundo. Ito ang Sitio Laray, Barangay Burok, dito sa lungsod ng Ormoc. Isang liblib na lugar na hindi nakaligtas sa bagsik ni Yolanda. Paano nga ba makakabangon ang mga kababayan natin mula sa unos na ito? Para sa mga residente, positibo ang kanilang pananaw, bagamat hindi maikakaila ang hirap na dinanas dala ng nagdaang kalamidad. Ang plano namin nga magsikap na mabuhay ulit, makatayo ng bahay, dahil ang mga bahay nasisira lahat. Hihingi ng tulong doon sa taas kang Noynoy Aquino na matulungan ng Barangay Burok. Totoo, matatag talaga ang Pilipino kahit nadadapa, babangon pa rin para mabuhay. Babangon kami. Kasi gagawin namin, kasi babangon kami, paano yung mga pamilya namin? Nilibot ng IBC News Team ang buong lungsod ng Ormoc. Isang linggo na ang nakalipas, ngunit bakas na bakas dito ang laki at lawak ng iniwang pinsala ni Yolanda. Ang OSPA Farmers Medical Center ay isa sa mga ospital dito sa Ormoc City na hindi nakaligtas sa bagsik ni Yolanda. Sa kabila ng kawalan ng kapasidad at mga equipments dito, patuloy pa rin nilang ginagawa ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga pasyenteng naiwan habang binabayo ng Bagyong Yolanda. Kaya naman ngayon, panawagan ng mga residente dito na madaliin ang rehabilitasyon upang maibigay ang tamang serbisyong medikal para sa mga residente ng Ormoc na hindi nakaligtas sa bagsik ni Yolanda. Salaysay sa atin ng isang nurse na nataong duty ng mga oras na bumayo si Yolanda sa lungsod, halos hindi umano nila alam ang gagawin dahil sa lakas ng hangin. Marami ang nawala ng buhay dahil dito. Nag-short na kami ng manpower kasi hindi na nakapasok yung mga morning shift kasi hindi na makadaan. So, yung aide ko, tatlo lang kami. Dalawang nurse, at saka ako, mag-isa. Hindi ko naman kasi ma-utilize yung midwife kasi buntis. So, tapos yun, nung natuklap na yung 3 or 4 rooms there, so we decided to evacuate the patients sa lobby. Hindi kasi namin sila madiretso sa baba kasi glass kasi yun eh. Okay. Basag na. Oh my God. So, hindi na kami so natrap na kami sa taas. Then, after which, so it was around 6:30 to 7:30, I guess. So, in-evacuate namin lahat ng patients dyan sa lobby lang muna. So, to make a comfort zone. Tapos, nung biglang huminto, I guess, dumaan siguro yung mata. Huminto yung, everything was calm. Walang hangin, walang ulan. So, we decided to transportations pagbaba. Pero nahuli na kami, biglang bumalik yung hangin. That time is yung pinakamalakas talaga. Maliban sa OSPA Farmers Medical Center, nasira rin ang Ormoc Center Institute, mga simbahan, eskwelahan, port, paliparan, palengke, maging ang pinagmamalaking Ormoc City Superdome kasama na ang lahat ng mga establishmento at hotel. Hindi rin nakaligtas ang mararangyang subdivision sa lungsod, maging mga konkretong kabahayan. Isa na rito ang bahay ni Ormoc Congresswoman Lucy Torres Gomez. Ang Field House, itinayo noong 1903 at isa sa oldest ancestral house sa lungsod, ay sumuko rin sa Bagyong Yolanda. One of the oldest houses in Ormoc. So, lahat ng mga bagyong dumaan, Yolanda lang siya natina? Yes, ngayon lang talaga siya na yung parang masakit sa dibdib dahil masayang memories ang we grow up here, our father grow up here. Tapos kami, lumaki din kami dito. Bagamat lubhang nakakalungkot ang sinapit ng Ormoc City, mismong mga taga-roon na ang humahamon sa bawat isa na kakayanin nilang bumangon. Isang uri ng pag-uugali ng mga Pilipino sa mga panahong sinusubok ang tatag at pananampalataya ng bawat tao. I like that attitude na kailangan bumangon ng Ormoc because gano'n naman talaga tayo in our lives eh. Maraming beses nahuhulog tayo, nadadapa. Importante, it's not how many times you fall but how many times you rise up after a fall. And
always for me, I like to look at the positive side of things. Yes, there is destruction everywhere, but there is also opportunity to rebuild. Para sa tanang tao sa Ormoc, kibaw ko nga ni ana sa tay bago nga trial, na sa tay bago nga na pagsubok. May bago na naman kami hinaharap na pagsubok, pero tulad nga nung nangyari nung 1991 na nasalanta rin yung Ormoc nung bagyong Uring, pero eto, makakayanan din natin to one day at a time, sa tulong din ng mga maraming tao, tulong ng gobyerno, katulong ng mga kaibigan, katulong din ng mga organisasyon katulad ng Tsuchi. Mula Ormoc City, Jinky Baticados, News Team 13.